Amen. Minsan pa palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Yan na po ba yung the best para sa Lord? Amen. Maaari na po tayong umupo. Blessed morning po sa bawat isa. Yan, pakibati po ninyo ang inyo pong katabi. I'm glad you are here, kapatid. Yan. Yan. Salamat po sa Lord. Sa umaga pong ito, tunay po na hindi po aksidente. Dahil po sa Lord, wala pong aksidente, no? Mga nangyayari sa buhay po natin. Lahat po yan ay dahil sa kapahintulutan ng Panginoon. Bakit po tayo narito ngayon? Ito po yung decision po natin. Pinili po natin ito. Kaya ito yung naging action po natin. Nasambahin, parangalan, pasalamatan ng Panginoon sa umaga pong ito. Maraming tao sa labas, di po ba? Pero minsan nakakalimutan po ng mga tao. Alam niyo yung 6 na araw kang pinagpala ng Diyos. Pero yung ilang oras lang para pasalamatan mo ang Lord sa pagpunta ng church, minsan naninegleg pa natin gawin yon. Pero salamat sa Lord dahil tayo po ay binago ng Panginoon. Amen po ba? Last Sunday, so napag-aralan po natin yung proven, di ba? Di po ba? At ang main character po doon ay si Jacob. Si Jacob, no? So mula doon sa kay Abraham, kay Isaac at saka si Jacob, tunay po na na-prove po natin ang katapatan ng Panginoon. Kaya po kung maririnig, kung papansin po natin, may mga panalangin po tayong naririnig na yung pagpapala na binigay nyo kay Jacob, kay Isaac at saka kay Abraham. Ganon din po sana, O Diyos, yung pagpapala na marireceive po namin. At sa umaga pong ito, naniniwala po tayo na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala sa bawat isa po sa atin. Kung papaano mo kumilos ang Panginoon sa buhay ni Abraham, Isaac, at saka si Jacob, patuloy din po sa buhay po natin nakikilos ang Panginoon. Dahil ang Diyos, He is the same yesterday, today, and forever, tomorrow, and forever. Amen. So sa umaga pong ito, kilala po natin siguro, madalas naririnig na natin to. Sino po si Job? Yan. Hindi po si Job, Captain Job Soriano, ano? So si Job dito po sa Biblia. Yan. Kilala po ba natin? Amen. At siguro alam po natin kung ano po ang pinagdaanan ni Job sa buhay po niya. Di po ba? Yan. Matindi ang pagsubok na pinagdaanan ni Job sa buhay po niya, but he remained faithful sa Lord. Pakisabi po, remain faithful to the Lord. Yan. Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Wala po akong slide. Wala po akong PowerPoint. It's up to you mga kapatid kung tayo po ay magti-take note or bahala po kayo. Ayan. So remain faithful to the Lord. At naniniwala po ako, una-unahin po natin, sino ba si Job? Si Job po ay in verse 1 ng Job. Ito po ang kung ilarawan si Job. Yan. Sabi po dito, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job or Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masamang gawain. So, ganun po siya ilarawan ng Biblia, ano? In verse 2, mayroon siyang 7 anak na lalaki. 7 lalaki at 3 babae. So, 10 ang anak ni Job. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno.
So sino po si Job? Siya po ang pinakamayaman sa silangan. Ang ganda po ng ano niya, no? Pero ang nagugustuhan ko po doon ay yung tatlo na pag-describe po sa kanya. Mabuting tao, may takot sa Panginoon, at umiiwas sa masamang gawain. Yan po ay si Job. Sino po si Ray? Sino po si Ana? Sino po si Noah? Sino po si Micah? Sila po ay Tulyaw family. Yan. Pero magkakaiba po kung papaano tayo tignan ng Panginoon. Amen po ba? Alam ko po na ang Diyos ay nagagalak at natutuwa sa bawat isa po sa atin. Kaya, yan. Pinagmamalaki siya ng Panginoon. Paano po siya ipagmalaki ng Panginoon? In verse 8, ang sabi po dito, ito po ay ang Diyos na po ang nagmamalaki kay Job. Ang sabi po niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sino po ang sinasabihan niya this time? Si Satan. Kung pupuntahan po natin ng yung yan. Verse 6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos, angel of God, yan, ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. So, ibig sabihin pala, humaharap din si Satanas kay Yahweh sa ating pong Panginoon. At kilalang-kilala niya ang Diyos. Hello? Yan. Tapos, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Yan. Ang sabi po niya, nagpapabalik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. In verse 8, ito po kung paano ipagmalaki ng Panginoon si Job. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masasamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sambahin pa kaya kayo ni Job kung wala siyang nakukuha mula sa inyo? Ang galing din po ng pang-counter ni Satan, ano? Sasambahin pa kaya ni Job kung wala siyang nakukuha sa iyo? Ano po ang sagot ng Panginoon? In verse 10, inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. So grabe yung pagpapala ng Panginoon kay Job that time, ano. Kumbaga siya nga yung pinakamayaman sa East, no? At kasi nandoon po yung protection at yung favor ng Lord sa kanya. So ang ganda po ng pagpapaliwanag or pagmamalaki ng Diyos kay Job. So in chapter 2, 3, inulit na naman yun. Kasi nagkaroon ng dalawang meeting, parang ganon, nagkita ulit. No? Pero ano po ang sabi ni Satan? Kung alisin kaya, paraphrase, kung alisin mo kaya ang mga pagpapala at protection mo, sasambahin ka pa kaya? So dahil pinahintulutan ng Diyos si Satanas, ginawa niya ang nais niya sa buhay ni Job. Ano po ang una niyang kinuha? Ito po, isang araw lang na nangyari ito. Lahat ng kayamanan, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae nawala.
namatay. Lahat ng kayamanan, pinakamayaman yon, pero yun po ay nawala sa isang iglap lang. Kasi po pinahintulutan ng Lord. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagdadaanan natin sa oras na ito. Hindi ko po alam kung anong pagsubok ang pinagdadaanan natin. Pero wag po nating sisihin ang Panginoon. Bagkus magpasalamat tayo dahil nandyan tayo. Hinuhubog tayo, minumold tayo doon sa nais po niya. Dahil sa kapahintulutan ng Lord, kaya tayo dumadanas sa mga bagay na yan. Kagaya po ni Job. Pinahintulutan ng Lord na mangyari, mawala lahat ang kanyang ari-arian, maging ang kanyang mga anak. So 2 tao po ang dumaan dito, maging ang kanya pong asawa. Hindi po nawala ang kanyang asawa. Bagkos ano po ang sabi ng kanyang asawa? In 2 verse 9 and 10, ang sabi po ng kanyang misis, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Grabe po ano? Hello, mga asawa yan. Gaano po tayo sumusuporta sa ating pong asawa? Imbis na ma-encourage, imbis na palakasin niya si Job, this time, kasi nangihina siya, yun pa yung sasabihin niya. Magpapatuloy ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang iyong Diyos at mamatay ka na. Grabe po ano? Mga mister na katulad ko, yan. Narinig niyo po ba ang inyo pong misis na nagsabi ng ganyan? Mamatay ka na sana. Tamad-tamad mo. Mga ganon. Pero minsan, kailangan i-encourage natin sila. Minsan, ito yung hindi natin nagagawa eh. Ginajudge na lang natin. No? Nakita mo lang na nakasimangot, pinapagalitan mo na. Hindi mo pa tinanong eh, bakit nakasimangot? Pag masaya, hindi mo naman tinatanong, bakit masaya? Yan. Kailangan alamin muna natin yung root cause. Yung puno, ano ba ang nangyari? Bakit naging ganyan ka, asawa? No? Ano bang maipaglilingkod ko or ano bang maitutulong ko sa'yo? Magbanlaw ka, yan ang maitutulong mo. Yan. Dapat nagtutulungan kasi. Yan. Minsan, ito yung hindi ko na i-apply bilang isang asawang lalaki. No? Totoo po na hindi po ako kumuha ng katulong. Ang binigay po sa akin ay katuwang. Pero minsan, madalas, hindi ko po siya natutulungan. Hindi kagaya nung noon pa, nung mag-boyfriend, mag-girlfriend, pag naglalaba siya, nagsasabon ako, nagbabanlaw. Ngayon, siya na lahat. Oo. Pati pagluluto, hanggang sa mansinop na plato, si Katuni. Kaya doon ako nare-remind minsan, oo nga no, nagsusorry ako pero hindi sa kanya. Nagsusorry ako sa sarili ko dahil hindi ko nagagawa yung mga bagay na dapat ay kasama ko siya. Hello? Sino po sa atin? Yan. Ilan po sa atin, sa pamilya natin ang ganun? Kaya kailangan nagtutulungan yan. Yun po ang asawa ni Job this time. Ang sabi po niya, magpapatuloy ka pa bang matuwid? Sumpahin mo na ang Diyos at mamatay ka na. Pero makikita po natin mamaya kung paano po paano po nanatili si Job sa kanyang mga pinagdaanan. Yan. And yun nga po, ang pamagat po ng ating pong pinag-aaralan ngayon ay remain faithful in the Lord. So, in chapter 2,
verse 1 hanggang 3, basahin ko lamang po. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos. At naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas ang tagapagparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at nagpalibot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tinanong siya ulit nito. For the second time. Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masasamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Ito po dito ko po kinuha yung ating pong pag-aaralan, pinag-aaralan. Subalit, ang sabi po, subalit, nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh. Pakisabi po, nanatili pa rin siyang tapat. Yan. Nanatili pa rin siyang tapat. So, sa lahat po ng pinag-aralan ay pinagdaanan ni Job, nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon. So, paano ba mapapanatili ang tapat, ang ating pong katapatan sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng pagsubok? Nananatili pa rin ba tayong tapat sa Panginoon? Doon po sa nabasa ko, yung bunga ng katapatan, ito po yung pagmamahal. Ang bunga ng katapatan ay pagmamahal. Tapat po ba tayo sa Panginoon? Salamat po sa 4. Tapat po ba tayo sa Panginoon? Salamat po sa lahat. Naniniwala po ako, lahat po tayo tapat sa Panginoon. Tapat tayo na nagbibigay, tapat tayo na naglilingkod, tapat tayo na sumusunod. Naniniwala po ako, yun po tayo. So number 1 is yung pagsunod po natin. Para mapanatili tayong tapat sa Panginoon, sa gitna ng pagsubok, kailangan sumunod tayo sa nais ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sa verse 20 hanggang 22 ng chapter 1, ang sabi po dito, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin ang Diyos. Yun po ang sabi ni Job. In verse 22, sa kabila ng pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. So, ang ganda po ng pagsunod ni Job. Sa gitna ng paghihirap niya, sa gitna ng pagsubok, nanatili pa rin siyang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Kayo kasi, Lord, kaya ako nandito ngayon. Kayo kasi. Ito po yung nakita ko na isang ugali ng tao. Kaya kung i-compare ko si Job sa marami, talagang siya po ay kakaiba. Kaya talagang maipagmamalaki siya ng Panginoon. Ito po madalas yung nangyayari. Pag may problema, anong unang sasabihin? Anong unang iisipin? Kaya nagka-problema dahil ikaw. Naghahanap ng sisi, hindi solusyon. Tama po ba? Sino po sa atin yung nagka-problema, pero ang hinahanap mo yung sisi? Yung sisisihin mo, bakit ka nagka-problema? Dahil ako ganito, ang daming hinahanap na dahilan kung bakit siya nandoon. Pero ang the best pala is, given na kung ano yung problem. Hello, mga mathematics, dyan? Yan. Mga magagaling sa math. Pag alam mo na ang problema, yan, solusyon na lang ang iisipin mo, tama?
Very applicable to sa buhay po natin. Minsan, lahat tayo nagkakaproblema. The best thing is, yung solusyon dapat ang iniisip natin. Salamat sa Lord kasi nakilala ko siya sa buhay ko. Kasi kung hindi ko po siya tinanggap as my Lord and Savior, siguro ganun din ako. Siguro ganun din ako. Sa maliit na problema siguro, maghahanap na ako kung sino yung sisisihin ko. Pero sa ngayon, habang tayo po ay lumalalim, habang tayo po ay tumatanggap at naglilingkod sa Panginoon, yun. In every circumstances, mga pagsubok na yan, sabi ko, Lord, salamat. At ano po ang nais mo pong matutunan ko in this situation? Dahil po naniniwala po ako na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Isa sa Kanya pong mga pangako. Ano man ang ating pong pagdaanan, lagi po nating isipin, ang Diyos ay nandyan. Last Sunday, yung napag-aralan po natin, ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ginagawa niya. Kaya naniniwala po ako, anumang sitwasyon na pinagdadaanan po natin, andyan ang Lord na kasama mo. Pakisabi mo po sa iyong pong katabi, kasama mo ang Lord. Yan. So, hindi nanghina ang pananampalataya ni Job. Yan. Hindi po nanghina. Kailanman sa kanya pong pinagdaanan na wala ang lahat ng kanyang ari-arian, maging ang kanyang mga anak, hindi po nanghina ang kanya pong pananampalataya. Patuloy pa rin siyang sumunod sa Panginoon. And, sa ating pong pagsunod, madali lang po kung ang mindset po natin is yung you always remind yourself doon sa mga kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Ano ka dati? At ano ka na ngayon? Ang sabi po ng 1 Samuel 12:24, remember the good things that He has done for you. Ano yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo? For the past 10 years, for the past 5 years, 20 years. Madali po ang sumunod kung lagi mo pong i-remind yung sarili mo. Siguro kung hindi ako sumunod sa Lord, nasa kulungan na ako ngayon. Siguro kung hindi pa ako sumunod sa Lord, ibang tao ako ngayon. Pero salamat sa Lord. Kasi hindi po niya hinayaan na mangyari ang lahat ng yon. And I do believe, lahat po tayo, pag tayo ay susunod sa Panginoon ng buong puso, ang Lord ay kikilos sa buhay po natin. Number 2 po is magtiwala. Makita po natin kung paano nagtiwala si Job sa gitna ng kanyang pagtitiis. Paano po siya nagtiwala sa Panginoon? Ang ganda po yung sabi niya, makikita mo doon sa kanya pong pagtitiwala, may kalakip na yung humbleness. Ano po ang sabi niya? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Si Yahweh ang nagbigay. Ang ganda po, ano? May mga ibang tao nga lang nakakalungkot na hindi pa umabot sa milyon ang pera nila. Minsan kung magyabang akala mo, minsan kung magsalita akala mo kung sino na. Pero salamat po sa Lord dahil tayo bilang isang Kristiyano, tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. At lagi po tayong nagpapasalamat, tama po ba? Sa kung anong meron sa atin sa bawat araw. Yun po yung kailangan nating gawin. At yun po ang makakabawas. Yan, ang daming yung naririnig po natin kasi stress na stress ako.
Ang daming ganito, ang daming ganap, ang daming pagsubok, ang daming wala. Ang daming wala. Kaya minsan nai-stress yung iba. Pero kailangan, para maiwasan po natin yung ganon, magpasalamat tayo kung anong meron po sa atin. At magtiwala tayo sa Lord na sa araw ng bukas ay mai-provide ang Lord sa ating pong hapagkainan. Laging may provision ang Lord sa kanyang mga anak na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Ako nga po, 1 year, 8 months, 20 months na akong naghihintay. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako kung kailan ako pa alisin ni Lord. Dito. Hindi dito sa church, ano. Kasi po may apply ako, until now, hindi pa rin ako nakakaalis. 20 months na, 1 year, 8 months. Pero, andun pa rin. Nagtitiwala pa rin ako sa Lord. At pinanghawa ko doon, Isaiah 60 verse 22. Ano po ang sabi niya doon? Bandang dulo. If the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya naniniwala po ako, when the time is right. Sa mga walang pera ngayon, nakatulad ko, yan. When the time is right, yung 6 packets natin, puno yan. When the time is right, I, the Lord, sabi po niya, will make it happen. Ano po yung dinidesire po natin sa umagang ito? Magkaroon ng anak? Kahit 50 years old ka na, yun pa rin yung desire mo? Kung papahintulutan ng Lord, when the time is right, makaalis, punta ng abroad, kagaya ko, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Wala kang bahay sa ngayon, bukas mayroon na. Kung bukas, yung tamang panahon para sa Lord. Just claim it. Naniniwala po ako na ang Diyos ay laging tapat sa atin. Kaya hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwanan. Magtiwala lang po tayo sa Lord. Madalas naririnig natin ito trust the process. Tama? Kung tayo man ay nasa proseso ngayon, magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang baluktot po ay mahirap ituwid. Tama po, Kuya Noel. Yung mga nagtrabaho sa bakalan. Yan. Ang baluktot na bakal, lalo na pag makapal, mahirap po yung tuwirin. Saan po yan namin tinutuwid? Maraming bracing yan. Tapos ginagamitan namin ng acetylene oxygen. Malakas na apoy para lumambot yung bakal na yon. At saka namin pupukpukin, hihilain hanggang sa tumuwid. So kung tayo man ay nandoon sa process na yon ngayon, pinupukpok man tayo ng Lord, tinutuwid tayo ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Paano po nagtiwala ang kanya pong mga alagad when the storm ay dumaan po sa kanila? Dito po sa Mark 4, alam po natin, familiar tayo sa kwento na kung saan sila po ay bumibiyahe sa laot kasama ang Panginoon. At may nadaanan silang malakas na bagyo, malakas na unos. Paano po nagtiwala yung kanya pong mga alagad sa kanya? Kaya kung ano man yung bagyo na pinagdadaanan po natin sa ngayon, always trust God. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Dahil ang sabi po, kagaya po ng nangyari kay Job, pinahintulutan. All things work together for good in Romans 8:28. Yan. Sa kapahintulutan ng Panginoon nangyayari ang isang bagay, pero may dahilan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya.
And the last is magpasalamat. Last na po tayo, magpasalamat. Kagaya po ngayon, narito po tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon, tama? Para sambahin siya, purihin siya sa espiritu at katotohanan. It is one way, yung pagpapakita natin ng pasasalamat sa Panginoon. Sino na po nakaranas yung tumulong ngunit hindi siya pinasalamatan? Meron po ba? Marami. Maraming naka-experience. Tinulungan mo siya, pero ni salamat, hindi mo narinig. Kumusta po ang feeling? Masakit sa kalooban, no? After mong mag-effort para tulungan yung isang tao, ni pasalamat, hindi ka man lang sinabihan. Wow. Meron nga po akong nakilala, sabi po niya, alam mo, nung nasusunog yung bahay nila, yan yung mga kwento niya sa akin eh. Nag-rescue, to the rescue sila. Tapos wala man lang pasalamat. Sana pala. Ganun siya. Hindi na ako pumunta. Sorry po kung nagulat yung mga natutulog, naantok. Yan. So magpasalamat tayo sa Panginoon. Madalas minsan, nangyayari din ito eh, di ba? Pagdating sa yung December, Christmas time, parang gano'n. Nagbibigay tayo ng mga gifts, tama? Pero, ang pinapasalamatan lang nila, yung regalo, yung natatanggap nila. Salamat dito bro, sis. Di ba pwedeng salamat sa'yo sa regalo mo? Yan. Minsan ganun yung tao. Kung ano yung natanggap, doon sila nagpapasalamat. Meron nga akong narinig na kwento at gusto ko rin ikwento sa inyo. Okay lang po ba mga kapatid? Yan. Meron isang construction worker. High-rise na sila, mataas yung pinapatayo nila. Nasa taas na sila. High-rise ng building. Tapos, hindi naman natin alam minsan yung aksidente, tama? At yung araw na yon, yung isang karpentero na to, nalaglag. Nadulas siya doon sa scaffolding. At sa madaling sabi, nalaglag siya. Ngayon, habang bumababa, nalalaglag, siyempre mataas, tama yung building. May time ka pa para magsisi, magmanalangin, mga ganon. Ang sabi niya, Lord, iligtas niyo lang ako. Maglilingkod ako sa inyo. 7th floor, biglang tumigil yung tao. Nasabit yung kanya pong sling belt, yung kanya pong harness doon sa isang nakausli na bakal. So in short, siya po ay naligtas. Alam niyo po kung ano po ang sabi ng isang tao na to. Sabi po niya, buti na lang. Naka-harness ako, naka-sling belt ako. Salamat sa sling belt na to. Naligtas ako. Yun po yung nakakalungkot. Minsan. Nakalimutan na niya ang Panginoon. Na nung time na nandoon siya sa bingit ng kamatayan, lumapit siya sa Panginoon. Nung nirescue siya, hindi man lang niya pinapasalamatan. Bagkos, ang pinasalamatan niya ay yung kanya pong sinturon, yung sling belt niya, yung harness. At nagkaroon pa siya ng pagmamataas sa sarili. Buti na lang, sinuot ko to. Kaya minsan ugaliin po natin, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. In every circumstances, meron po tayo, anumang pagsubok mo yan, pasalamatan natin ang Panginoon.
Madali pong magpasalamat, tama? Amen. Lalong-lalo na po kung nandyan ka sa hayahay ang buhay. Kumbaga, wala kang problema. Yan, madaling magpasalamat. Pag lagi kang pinagpapala ng Panginoon, madaling magpasalamat sa Lord. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero kung nandyan ka sa problema, madali po bang magpasalamat sa Panginoon? Halimbawa, namatay yung mahal mo sa buhay. Kagaya ni Job. Ilan po yung nawala sa kanya? 10 anak. Lahat ng kayamanan niya nawala. Pero andun pa rin yung pagpasalamat niya sa Panginoon. Kaya inisip ko, yun po yung pinakamahirap po sa buhay po natin. Yung nandoon tayo sa gitna ng kahirapan, yun po yung mahirap magpasalamat sa Panginoon. Aminin po natin. Madali pong gumawa, madali pong magpuri sa Panginoon kung nandoon tayo sa masaganang pamumuhay. Pero dapat pala, in good things or in bad things, in good time or in bad time, lagi po nating pasalamatan ang Panginoon sa buhay po natin. Basahin ko lamang po yung isang kwento patungkol po sa pasasalamat. Kung mayroon po kayong dalang Biblia, buksan po natin ito. Luke 17. Luke 17, Lucas 17. Start po tayo ng 11 hanggang 19. Okay po ba tayo? Yan. Isang kwento lamang po ito. At dito po tayo magtatapos. So sabi po ng verse 11, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw. At sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Hindi ba't 10 ang gumaling? Ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang magbabalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Question mark. Tanong. Nasaan yung 9? Pwede po ba nating tanungin yung katabi natin? Nasaan yung 9? Yan. Hindi kaya kasama tayo doon sa 9? Or nandito yung 9? Pero nandito, nagpapasalamat lahat to eh. Lord, lahat po kami dito nagpapasalamat sa iyo. Kaya yung 9, naniniwala po ako wala dito, nasa labas. Amen po ba? Pero ang tanong, ang sabi ng Lord, pinagaling lahat. Nasaan yung 9? Ba't iisa?
Minsan po dumadaan po tayo doon. Sa humihingi tayo ng ganito kay Lord, Lord, pagalingin mo lang ako. Pagalingin mo lang ako, Lord, gagawin kong lahat. Kumbaga buong buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Nakikipag-deal tayo, right? Way back 2007, month of October. Naalala ko kasi ito nung habang pinag-aaralan ko, naalala ko yung sarili ko. 2007 of October, first week. Nandun po ako sa isang lugar na kung saan ako lang yun nandun. Hospital. Confinement area. Walang pwedeng pumasok dahil nakakahawa yung sakit mo. Yun yung findings. Kaya nung binabasa ko itong mga kitungin nakakahawa. Kaya from a distance, di ba, malayo pa lang sila, sumisigaw na sila para mapansin sila ng Panginoon. Mahabag po kayo sa amin. Ang gusto nila ay gumaling. Yun din yung sabi ko sa Lord. Nanalangin ako nung birthday ko, year 2007. Sabi ko, Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Birthday ko, nandun ako naka-confine. Malakas ako. Wala akong nararamdaman na panghihina sa sarili ko. Dahil wala kang ginagawa dun eh. Pag may rasyon kain, bago matulog, nagbabasa ng Biblia. Nananalangin. Kaya sabi ko, Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Pero pinauwi po ako eh. Hindi po ako pinag-stay doon ng matagal. After 2 weeks doon sa hospital, diniretso na po ako ng airport para umuwi ng Pilipinas. Alam niyo po kung sino nag-declare na wala akong sakit. Pagdating ko dito sa Posorobio, the following week, pumunta ako ng RHU, dyan pastor sa bayan. Nagpatingin ako. Sabi sa akin, wala kang sakit. Sabi ko, may purpose ng Lord. Bakit ako napauwi? Kaya kanina habang pinag-aaralan ko po, sabi ko, nasaan yung siyam? Hinahanap ng Lord, nasaan yung siyam? Siguro po kung kasama yung siyam na bumalik sa Panginoon, lahat po yon ay magagamit ng Lord. At dahil nangako po tayo, kailangan po nating tuparin. Hindi po madali ang proseso, tama po ba? Hanggang ngayon, nasa process pa rin ako. Hindi po madali ang proseso. Pero ang kagandahan po nun, tayo po ay sumusunod, nagtitiwala at nagpapasalamat sa Panginoon. Ilan po sa atin yung pinagaling ng Panginoon? At hanggang ngayon ay nandito para sa Lord. Patuloy na sumasamba, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, 6 na araw tayong pinagpapala ng Diyos. 6 na araw, Monday to Saturday. Kaso yung nakakalungkot lang minsan, pagdating ng Sunday, ilan na lang yung pumupunta sa church para mapasalamatan ang Diyos na nagpala sa kanila sa loob ng 6 na araw. Ilan na lang yung pumupunta to spend 2 hours, 3 hours para purihin, sambahin ang Panginoon. Medyo ano lang naisipin, no? Na minsan, nangyayari po ay binibigay na lang po natin sa Lord yung tira-tira. Alam niyo po yung tira-tira? Tira-tirang lakas,
tira-tirang oras. Maging sa ating pong pagbibigay, minsan, tira-tira na lang yung binibigay po natin. Hindi natin na ibibigay yung buo sa Panginoon. Masakit po na isipin at naniniwala po ako na ang Diyos ay tapat sa atin. Kailangan lang tayong sumunod, kailangan lang tayong magtiwala, at lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Last verse, Santiago 1 verse 12. Alam ko po, ang iba po sa inyo, ito po yung kanilang life verse. Yan. Ang sabi po dito, Santiago 1 verse 12 or James 1 verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat. Remain faithful sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala. Gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sumapalad. Kung tayo man sa ngayon ay dumaranas ng pagsubok, pinagpala or mapalad tayo na dumadaan sa mga ito. Kung tayo ay nananatiling tapat sa kabila ng mga ito. Kanino tayo kailangan manatiling tapat? Sa Lord. Kailangan nananatili tayong tapat sa Lord. Ano po ang nangyari sa buhay ni Job? Balik tayo kay Job. Sa kanya pong pagiging tapat, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan po niya, kung babasahin po natin doon sa last chapter ng Job, ang sabi po doon ay, lubos po siyang pinagpala ng Panginoon. Kung ano po yung nawala sa kanya, ay ibinalik. In verse 42, yan, yung last chapter ng Job. Yan. Basahin ko lamang po dito. Verse 10, chapter 42. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at lalaki ay dumalaw sa kanya nang nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Verse 12. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito po yung pagpapala na binigay sa kanya. 14,000 tupa. 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Yan. Nung una kasi, doon sa chapter 1, ang kayamanan ni Job ay yung kanyang pong mga ari-arian. Ang kanya pong mga alaga ay 7,000 yung tupa niya. In last chapter, pinagpala siya ng Panginoon, despite doon sa pananatili niyang tapat sa Panginoon, ginawang 14,000, dinoble yung kanyang kayamanan. No? So yung 3,000 na kamelyo, naging 6,000. Yung 1,000 na baka, 2,000. At yung 500 na asno, 1,000. Ang ganda po, ano? Sabi ko nga, Lord, yung 10 baka na nga lang eh. Okay na ako dun eh. Yung 1,000 baka, baka buong Palguyod Manaol, kulang pa pastor na pagpastolan. Oh. Kaya sabi ko, grabe yung pagpapala ng Lord. Kay Job na dumanas na taman ng matinding paghihirap. No? So hindi po pinalitan ni Job yung kanya pong asawa na, paano nyo po i-describe yung kanya pong asawa? Yan. Ano po ang sabi niya in chapter 2 verse 9?
Ano po ang sabi ng asawa niya nung una? Sumpahin mo na. No? Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpahin mo na ang iyong Diyos at mamatay ka na. Pero si Job nanatili po siyang tapat maging sa kanya pong asawa. Hindi po niya pinalitan yon. Pero pinalitan ng Lord kung ano po ang nawala ng mga anak nila. Yung 7 babae na anak nila, ay na lalaki na anak nila, ibinalik. At yung 3 babae ay ibinalik din. Ituloy ko po yung binasa ko. Ang mga anak na babae ni Job, yan, verse 13 muna. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Verse 14, verse 15. Ang mga anak na babae ni Job ay pinakamaganda sa buong lupain. Grabe po ano? Yung nawala na 3 noon, hindi po dinescribe na sila ay maganda. Pero this time, nung pinalitan ng Panginoon, yung 3 ay pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi. Wow! Tatay Gomer, 84 years old. Ay 18 siya ngayon. Ang nakikita pa lang ni tatay ay unang apo. First generation. Pero si Job, ika-4 na salinlahi, 4th generation. Unang apo, pangalawang apo ang tawag, apo sa tuhod. Pangatlo, apo sa talampakan. Pang-4, apo sa kuko. Yan. Grabe po, ilang taon yun? Ika-4 na generation. Yung nakita pa ni Job. Ganun po siya pinagpala. At in last verse, matandang-matanda na siya nang mamatay. Amen. Purihin po ang Diyos. Si Job po ay isa sa mga hinahangaan kong Bible character. Pagdating po ng pagsubok sa buhay, sabi ko nga si Job nga kinaya niya na wala lahat. Pero he remained faithful sa Lord. Kaya po sa umaga pong ito, kung tapat tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay mas lalong tapat sa atin.